Magandang umaga sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, si Sir Glenn, ang Munting Tinig. So kung nag-open kayo ng inyong mga social media accounts, nag-ingay sa social media itong resulta ng survey na kung saan ay masasabi nating kabaliwan. Ako bilang taga-suporta ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman po ako particular sa survey result. Pero dapat maging makatotohanan din. Unang-una, tuwang-tuwa ang mga Duterte supporter dahil si Sara Duterte ay nakakuha ng mas mataas daw na rating. Sa akin, walang problema yun. Oh? Pero ang diferensya, hindi kaya nahihiya si Sara na mataas ang kaniyang survey result pero hindi po nagtatrabaho? Lakwat siya dito, lakwat siya doon, paninira dito, paninira doon. So ibig sabihin, ito na ba yung gusto ng taong bayan? Ang maninira na Vice President? Ang maninira na opisyal ng gobyerno na walang ibang sinisira kundi ang gobyerno, makakuha pa ng mas mataas na rating? Mas pinapaniwalaan pa ngayon ang naninira kaysa sa yung taong sinisira na nagtatrabaho naman. Particularly ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ang Pangulong Bongbong Marcos, kahit ano pong mga accusation, ano pong mga pagbabanta, panghusga, hindi magandang mga salita laban sa kanyang pamamalakad at pagkatao, nagtatrabaho ng maayos. Hindi pinapabayaan ang foreign relationship natin. Hindi pinapabayaan ang economic stability ng ating bansa. Patuloy na naging mabuting economic ambassador and foreign ambassador itong ating mahal na Pangulo. So samantalang si Sara Duterte, paano mo compensate? Paano mo matatanggap kung matino ka? Kung matino ka, so ibig sabihin yung mga tumatanggap ng resulta na hindi mga matitino, yun yung mga hindi nag-iisip. Kasi paano mo matatanggap na hindi na nga nagtatrabaho, siya pa yung pinagkakatiwalaan. Samantalang yung nagtatrabaho, inaayos ang ekonomiya ng bansa, hindi lamang para sa ngayong henerasyon, kundi para sa susunod na henerasyon, siya pa yung makakakuha ng mababang resulta ng survey. Munting Tinig, sabi mo wala akong pakialam sa resulta ng survey. Ako po, wala akong pakialam doon. Alam nyo kung bakit? Performance-based tayo eh. Sabi ng iba, malaking bagay daw yung resulta ng survey. Ano pa bang papatunayan ng mahal na Pangulo? Gumawa ang Pangulo ng kabutihan, ang mga gago at mga tanga ng mga Duterte supporters, hindi rin naya matanggap. Si Sara Duterte, wala pong nahikayat na investor yan sa ating bansa na pumasok. Bagkus, yung ibang mga investors na hindi nakakaintindi dahil naniniwala sila sa kagagahan ni Sara, sa paninira ni Sara, ayun. Yan yung mga umalis siguro. Kasi sabi nila marami na daw umalis na mga investors. Pero patuloy na umaangat ang ekonomiya ng ating bansa. Yung resulta ng survey, anong klaseng survey firm yan? Joke yan. Komisyon yan eh. Tandaan po ninyo, ang survey dalawang klase po yan. May commission and at the same time, may non-commission. So pag sinabing commission, may pinapaboran yan. Hindi ka magpapakomisyon, hindi ka maglulustay ng pera mo, okay? Hindi ka magbabayad sa survey firm kung wala kang gustong ipa-kondisyon sa utak ng mga Pilipino. Klarong-klaro naman na yung survey, komisyon yun. Tapos ang nakakuha ng mas mataas na rating, ng performance rating, ng tiwala, si Sara Duterte. Paano mo magkakatiwalaan ang isang alingangan na Vice President? Paano mo paniniwalaan at suportahan ang isang Vice Presidente na wala ng ibang ambag, kundi ang manira ng kanyang kapwa? Lalong-lalo na ang ating mahal na Pangulo, si siraan ni Sara.
hindi siya nahihiya sa sarili niya. No? O hindi na nga nagtatrabaho, kukuha ka pa. So, yung kondisyon ng survey na yon ay kajuk-jukan. Hindi kapani-paniwala. Hindi credible. Parang pwede natin sabihin na, takbo kang vice president, uupo ka lang, mangyaw-yaw ka lang, manira ka lang, maglakwatsa ka lang, bakasyon ka dito, bakasyon ka doon, travel ka dito, travel ka doon, tataas na yung performance mo. Saan ang performance doon? Yung travel ni Sara, hindi naman po yun nakakatulong sa bansa. Nasa personal na interest niya yun. Ang ginagawa ni Sara Duterte, pag pumunta siya ng ibang bansa, sirain ng gobyerno, sirain ng Pangulo, anong performance doon? Paano mo i-compensate ang resulta? Sa aming mga pro-government people, hindi na po mahalaga yung survey na yan eh. Kasi nakikita na po ng tao na mga matitino ang utak na sumusuporta sa gobyerno kung ano ang hirap ng Pangulo para lamang po maging maayos ang ekonomiya ng ating bansa, na kung saan nung nag-assume siya ng pagiging Pangulo mula po sa Duterte administration, diba, sangkatutak na kalat ng mga Duterte administration ang inayos, ang winalis, ang nilinis ng administration na ito. So yun po ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na huwag kayong magpaniwala sa ganyang klaseng mga survey na yan. Kasi harap-harapan kayong niluloko niyan. Harap-harapan kayong ginawang gago, ginawang tanga, ginagawang alinganga ng survey na yan. Hindi po yan makatarungan sa isang taong katulad mo na ikaw nanonood ka, nagagaguhin ka ng ganyang klaseng survey. Ginagago na kayo ng survey na yan eh. Oo, kaya ako nung nakita ko, sus, Ginoo ko Lord. Hindi na nga nagtatrabaho. Wala nga naidudulot na maayos sa ekonomiya. Hindi man lang makakapag hikayat ng mga investors. Pagkatapos, mataas pa sa survey. Joke po ang survey na yan. Ang mga Duterte diehard supporters lang na mga hindi nag-iisip ang naniniwala dyan. At kawawa naman, 33% ikakasaya nyo na. Parang nanalo na kayo sa loto. O bakit hindi nyo nalang ginawa, magaling man kaya si Sara Duterte sa palagay ninyo, bakit hindi nyo nalang ginawang 100% or the 101 Dalmatian percent? Nahiya pa kayo. O bakit hindi nyo nalang halimbawa ginawa yung 99? 99.9 parang alcohol. Bakit hindi nyo nalang ginawa yung resulta ng survey na yun? Total, kayo man ang nagpo-provide ng number. Yun, di ba? Yun dapat ang gawin. Hindi na 33%. So yan lang pala yung performance ni Sara. Kasi kay PBBM ngayon, hindi na kami nag-i-expect na itangat ninyo. Kasi gusto nyo nga matanggal tapos iangat pa ninyo. Kasi ang mga tao ng mga Pilipino na nagpe-favor kay Sara, pagkatapos babain nila si PBBM when it comes to performance, mangu-mangu na. Hindi na yan nagagamit ng utak. Wala na ang utak, tanga pa. Double murder. Hindi na po, actually, kulang-kulang lang. May sayad lang din ang naniniwala sa survey na yan. May sayad lang at hindi po nag-iisip ang naniniwala sa survey na yan. So walang kwenta, joke lang. Mabuti kami, hindi kami naluloko sa mga ganyang klaseng survey. Kaya ako nag-content na ganito in order for you to understand that ang survey kasi, sabi ko nga a while ago, composed of two styles. Meron pong classification yan. Whether, what we call this, commissioned or non-commissioned. Pag commissioned yan, sigurado may biases yan. At bakit? Kinukumpara ninyo ang performance. Nakakahiya. Mas magaling pa nga barangay captain kay Sara pagkatapos ikukumpara nyo ang performance niya kay PBBM. Ngayon, pagkakatiwalaan na pala ngayon, yung walang trabaho. Yung hindi nagtatrabaho, yung tatamad-tamad, mataas pa sa survey. Abay, sa mga survey firm naman, mahiya naman kayo. Huwag niyong lukuhin yung taong bayan.
huwag niyong lituhin kasi damay din kayo niyan pag dumating yung pagkakataon na makaupo yung mga baliw na yan. 'Di ba? So, yan po mga kabunting tinig, huwag magpaniwala sa hocus-pocus na survey, huwag magpaniwala sa gustong iangat, no? Propaganda po yan. Tsaka alam naman ninyo na nagtatrabaho ang Pangulo. O pagkatapos, pagdating sa numbers, talo ang presidente. Nasa inyo na po yan. Basta ang sa amin, na mga matitino, na mga sumusuporta sa Pangulo at sa gobyerno, katawa-tawa yung resulta ng survey na yan. Okay? At ang survey na yan ay hindi po nakakatulong upang magiging maayos ang pag-iisip ng mga Pilipino. Bagkus, yan ang magiging dahilan kung bakit lalong malulugmok ang mga Pilipino sa kawalan dahil po sa panlilinlang ng walang kwentang survey na yan. Okay? So, hindi po dapat tayo magpapaniwala sa ganon. Titingnan natin ng ating mga Pangulo ay nagtatrabaho, halos na nga siguro magba 24 oras kung kayanin ni PBBM. Kaya lang wala namang taong magtatrabaho ng 24 oras. Pero kung pwede nga siguro magtatrabaho ang Pangulo. Hindi po para sa kanya, kundi para po sa ngayon at sa susunod na henerasyon. Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng mga activity sa ating channel. Maraming salamat! Ikaw at ako, tayong lahat, tandaan, ay ang mga bagong Pilipino sa ating bayan. Bye!